Binunyag ng Archangel na si Kana na siya ang minamahal ng Demon King mula sa milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Ikinagalit ito ng Supreme Deity na si Azuna dahil ayaw niyang ibunyag ito sa mga itinuturing niyang marumi, sila ay mula sa lahi ng mga demonyo. At sa mismong kadahilanang ito ay ayaw niyang mabunyag ito dahil siya ang naghiwalay sa kanila milyon-milyong taon na ang nakalipas. Dahil sila ay nasa magkaibang lahi, at isang taong dalisay sa anumang pagkakataon ay maaaring makasama ang isang taong marumi. Ngunit sa kabila nito, gusto ni Kana na harapin si Azuna at gustong makipagkitang muli sa Demon King. Sasabihin ng galit na Supreme Deity na si Azuna, alam mong hindi iyon mangyayari Kana, hinding-hindi ako papayag, walang aalis sa lugar na ito. Hangal na babae, hindi mo ba naiintindihan, desisyon niya iyon, gusto niyang sumama, kaya kami pumunta sa iyong multiverse. Walang makakapagpabago sa aking salita, iyon ay isang banal na batas at hindi maaaring sirain. Kaya nga ako narito, para pigilan ang mga kaawa-awang nilalang na tulad mo na sirain ito. Ako ay may hinanakit at pagod ng sundin ang iyong mga utos, tinatrato mo lang akong parang alipin at sinunod kita ng milyon-milyong taon. Sumusunod lang sa utos pero pagod na ako, hindi mo pinahahalagahan ang lahat ng nagawa ko, at pinapanatili mo akong bihag ng aking damdamin. Kung ganun ka na, plano mo rin na mamatay tulad ng mga maruruming iyon, sayang naman, alam mo higit sa sino man ang mga banal na tuntunin. Walang kwentang banal na mga tuntunin, kalokohan lang sila, kung hindi mo kami pakakawalan, papatayin ka namin. Goku alalahanin mo si Nin, siya ay naging bato na, ano ang mangyayari sa kanya? Kailangan nating lutasin ito, ngayon kailangan muna nating mag-concentrate para hindi mauwi sa ganito o mas masahol pa. Makikita ni Kana ang intensyon ng Supreme Deity na si Azuna at susubukan nitong pigilan ito. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Huwag mo silang hawakan, sila ang magdadala sa akin sa kanya. Hindi mo pa yata naiintindihan Kana, sa sandaling iyon ang Supreme Deity ay magpapakita ng ilan sa kanyang kapangyarihan, na nagbibigay ng matinding presyon na sumalakay sa buong lugar. Pinaparamdam sa lahat ang bigat ng kanilang katawan at lahat ng pressure na iyon ay nagtulak sa kanila pababa, ginagawa silang bumagsak sa lupa. Ano ito, hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko ay parang dinudurog ako ng isang higante. Nakalimutan ni Azuna na marami sa kanyang mga pamamaraan ay hindi gumagana laban sa mga dalisay na nilalang na katulad niya, wala itong epekto kay Kana. Supreme Azuna, hindi mo ba naisip na kung kaharap kita ay may dahilan? Kung alam kong wala akong magagawa laban sa iyo, hinding-hindi ko gagawin ito. Alam kong hindi maisip ang iyong kapangyarihan, at hinding-hindi ako magiging kasing lakas mo, ngunit may alam akong paraan para talunin ka. Huwag magsabi ng mga kahangalang bagay Kana, ikaw o ang mga kaawa-awang marurumi. Magagawa ang anumang bagay laban sa aking banal na kapangyarihan, na ipinagkaloob sa akin ng 4 na celestial divinities. Pero anong sinabi niya, may binanggit ba siyang 4 na celestial divinities? Teka, ibig sabihin may mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa kanya, alam mo ba ang tungkol dyan Kagi? Hindi ito ang oras para ipaliwanag ito Saiyan, sasabihin ko sa iyo mamaya. Sa kabilang banda ay naglalaban ang Demon King at si Zerama, matapos nilang gamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Nagdudulot ito ng kawalan ng balanse sa realidad. Nakikita ko na mas naging matatag ka na kapatid, noon pa man ay hindi mo man lang ako magawang labanan, ikaw ay medyo nakakaawa. Ngunit ngayon ang mga bagay ay mukhang kawili-wili. Kaya parang laro na ito sa'yo kapatid, hindi mo ba alam ang intensyon ko sa'yo hangal? Hindi ito labanan para lamang ipakita ang ating kapangyarihan, naglalaban tayo para mabuhay, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Isa lang sa atin ang makakalabas dito ng buhay, babayaran ninyo ang lahat ng panunuya na ginawa ninyo sa akin nitong milyon-milyong taon na ang nakalipas, kayo lang ang nararapat mamatay. Nakikita ko, kaya naisipan niya talagang magseryoso, kung gayon, hindi ako dapat magpigil kahit konti sa kanya. Kailangan ko rin siyang patayin, sayang naman at nauwi sa ganito dahil sa kahangalan niya, malaki ang epekto sa kanya ng pagkawala ng memorya.
Parehong sa sandaling iyon, ay nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya at bagaman ang labanan ay tila pantay. Unti-unti ay lumilitaw ang kalamangan ng Demon King. Naiwan si Zerama na nakatulala dito. Pero ang nangyayari, buong lakas akong lumalaban at feeling ko mahina ako kung ikukumpara sa kapatid ko. Ngunit ano ito, hindi ito pwedeng mangyari, ito ay imposible. Pero ano bang nangyayari kapatid, bakit ganyan ang mukha mo? Marahil ay napagtanto mo na kung sino ang talagang mas malakas. Ngayon, hintayin ang iyong kamatayan, sasamantalahin ko ito dahil wala kang ideya, hangal ka. Sa pagkakataong iyon ang Demon King na makikita ang lahat ng galit sa kanyang mukha ay lilitaw sa likod ni Zerama na naglunsad sa kanya ng isang malakas na suntok sa mukha. Na nagdulot sa kanya ng pag-crash sa ilang mga planeta na sinisira agad ang mga ito. Sa isang suntok ay ginawa niya ito sa akin, ngunit marahil ay itinatago niya ang dakilang kapangyarihang iyon. Naiintindihan ko kung bakit pinagbawalan siya ng aking ama na gamitin ito, ngunit hindi maaaring siya ay ibinababa ng aking ama. Sa rate na ito, papatayin niya lang ako, ano ang dapat kong gawin, never pang may nakahigit sa akin. Ang pakiramdam ng kahinaan ay sumisira sa loob ko. Patuloy na aatakihin ng Demon King si Zerama nang walang tigil, isasagawa niya ang isa sa kanyang pamamaraan. Na nagpadurog sa kanya ng ilang higanteng bato, ngunit, nagawa niyang maalis ang mga ito at kaya, sasabihin niya. Sapat na ito kapatid, kailangan na kitang burahin mula sa pag-iral gamit ang aking pinakamataas na pamamaraan. Sa sandaling iyon, gagawin ni Zerama ang kanyang pamamaraan na tinatawag na Eternal Sun, ang pamamaraan na ito ay sinusunog ang lahat ng may buhay na mahagip nito. Kasama ang kaluluwa ng gumagamit, ito ang gaganap ng Eternal Sun laban sa Demon King at tila naaapektuhan siya nito. Yun lang ba ang kaya mo kapatid, akala mo ba mapapatay mo ako sa teknik na yan? Maaaring gumana ito sa ibang mga kalaban, ngunit sa akin imposible yon, ako ay nasa mas mataas na antas kaysa sa iyo. Ang kinatatakutan mong mangyari ay nasa harap mo na ngayon, na ni minsan hindi sumagi sa isip mo. Na ikaw ay madaig, ngunit ito ang nangyari. Ang aking pamamaraan ng Eternal Sun ay hindi nagkakamali, ngunit tila parang wala lang ito sa kanya. Hindi pa ito nangyari dati, walang kalaban na nakaharap ko ang nakaligtas dito, ano ito? Sa tingin ko sapat na ang pakikipaglaro ko sa iyo, ngayon oras na para mawala ka. Gagawin ng Demon King ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan na magiging sapat para puksain ang dakilang Zerama. At ihahagis niya ito laban sa kanyang kapatid, pagkatapos ng mahabang panahon kapatid, mamatay. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ay malapit ng tumama kay Zerama. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Remy upang iligtas siya at tinamaan siya nito, na tuluyang nagwakas sa kanyang buhay. Bago mawala, pina-teleport niya si Zerama sa ibang lugar, at ginawang epekto ang pag-ataking ito sa kanya, para maniwala ang Demon King na napatay na niya si Zerama. Hindi pwede, Remy, bakit mo ito ginawa? Hindi mo naman kailangan gawin ito, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Ngunit napakaduwag kong tumakas sa isang labanan, kung ang tadhana ko ay matalo at mamatay kailangan kong tanggapin. Ngunit gayon paman, naiintindihan ko ang ginawa mo para protektahan ako Remy. Samantala, ang Demon King ay lubos na nasisiyahan sa sandaling iyon. Dahil sa wakas ay nanalo na siya laban sa kanyang kapatid at sa pag-alis sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga lalaking tumakas sa kanya at nag-isip, ngayon kailangan ko na lang puksain ang mga ipis na iyon. Naikinainis ko ng sobra, at kaya kong duminahin ang lahat ng pag-aari ko. Sa sandaling iyon, sinimulan niyang hanapin ang mga ito sa buong multiverse, na nagdulot ng maraming pagkawasak saan man siya pumunta. Hindi magtatagal bago tuluyang mawasak ang buong multiverse sa kabilang banda sa Divine Multiverse. Sasabihin ni Kagi, nararamdaman ko ito, hinahanap kami para patayin din kami, sa rate na ito, magtatapos ito sa buong multiverse ng hindi namamalayan, kailangan nating itigil ito ng mabilis, kana kailangan mong magmadali upang gawin kung ano ang iyong gagawin, kailangan nating pumunta kaagad sa kanya. Nararamdaman ko rin ang kanyang matinding galit at kapangyarihan kahit na wala kami sa ibang multiverse. Sinabi ko sa inyo na walang makakatakas.
Sila ay nasa lupa pa rin sapagkat ang Supreme Deity ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan laban sa kanila. Ngayon kung ikaw ay marumi, oras na para mabura ka ngayon. Nakikita ko, hindi ko pa kayang harapin siya, nakakaawa ako. Sasabihin ng Supreme Deity na si Azuna, Divine Destroyer. Ngunit sa sandaling iyon, sasabihin ni Kana, sinabi ko sa iyo Azuna, hindi mo kami mapipigilan. Isasakripisyo ko ang isa sa aking dalawang banal na puso para dito, sana gumana ang deal o ako ay mawala. Sa sandaling iyon, sasabihin ni Kana, Heavenly Gates, ang pamamaraang ito ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan. At iyan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Archangel ang isa sa kanyang banal na puso sa apat na celestial divinities. Upang mabigyan nila siya ng sapat na kapangyarihan para makulong ang Azuna deity. Makikita ito ni Azuna at magugulat, ano ang ginagawa mo, sa tingin mo may magagawa ka dahil dyan. Sa sandaling iyon, mararamdaman niya ang napakalakas na kadena na bumabalot sa kanyang katawan. Anong nangyari, hindi ako makagalaw, para akong nakakulong, anong ginawa mo sa akin Kana, pagbabayaran mo ito. Sasabihin ni Kana kay Goku, sayan, sapat na ito para hindi niya magawa ang anuman. Hindi man ito magtagal ng mahabang panahon, ito ay sapat na upang makaalis. Kahanga-hanga, hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, ngunit nakatulong ka sa amin ng malaki, mahusay, dapat tayong umalis ng mabilis. Sa sandaling iyon, pupunta sila sa multiverse kung saan sila nabibilang, ngunit kailangan nilang dumaan sa intermediate na dimensyon, na naging impyerno, ngunit maaari nilang lampasan ito ng walang maraming problema. At pagkaraan ng ilang sandali ay natagpuan nila ang Demon King na sumisira sa lahat ng bagay sa kanyang dinaraanan. Ngunit si Kana ay nagpakita sa kanya at sasabihin nito sa kanya. O sabihin mo sa akin na hindi ikaw si Ren. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpagulat sa Demon King, kundi pati na rin sa iba sa lugar dahil walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ngunit paano, kaya ang kanyang pangalan ay Ren, sa ilang kadahilanan ay walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Nakikita ko, kaya yung babaeng yun lang ang nakakaalam, kaya naman imposibleng makalimutan niya ito tulad ng ginawa niya sa amin. Tinitigan siya ng Demon King ng ilang minuto, kung saan ang ilang mga luha ay makikita sa kanyang mukha. Hindi pwede, imposible, ikaw talaga Kana. Hindi mo ba nakikita, tama, ako nga. Pero akala ko hindi nakita makikita, nananaginip yata ako. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas ang babaeng tinatawag na Azuna ang naghiwalay sa atin, dahil ang ating mga lahi ay hindi magkatugma at nang ako ay talunin niya. Tiniyak niya sa akin na hindi nakita makikita, napakalakas niya at hindi ko ito maiiwasan sa anumang paraan, paano ka nakarating dito? Well, hindi ako makakarating dito kung hindi dahil sa mga taong iyon. Nasa likod sila ng Demon King. Pero hindi niya alam kung sino ang mga tao na tinutukoy ni Kana, kaya't lumingon siya at makikita sila sa sandaling iyon. Hindi totoo, sinasabi mo na ang mga hangal na iyon. Pero anong mali sa kanila, anong problema mo sa kanila? Bakit ang bilis mong magbago ng ugali? Sa lahat ng oras na ito, hinahanap ko sila para patayin sila, sinubukan nila akong kalabanin. Pero anong pinagsasabi mo Ren, hindi mo sila kaaway? Ayon sa sinabi nila sa akin, kaibigan mo talaga sila at sobra mo silang pinapahalagahan. Ngunit sa isang punto, dahil sa muling pagkawala ng iyong kapatid na si Zarama, nagpasya kang ilabas ang lahat ng iyong nakatagong kapangyarihan na hindi masukat. At pagkatapos ay nagdusa ka sa sumpa ng iyong ama na nawala sa iyo ang lahat ng iyong mga alaala. Pagkatapos niyang ipataw sa iyo ang sumpa na iyon, kaya lang ako at ang iyong kapatid ang naaalala mo, dahil kilala ka namin bago ang araw na iyon. Sabi mo na walan ako ng memorya, hindi ko maintindihan. Walang paraan na maipasok ko iyon sa aking isipan, ipinahihiwatig mo na kilala ko talaga ang mga hangal na iyon at sobrang close kami, walang paraan para maniwala ako sa iyo. Duda ako na gagawin sa akin iyon ng tatay ko, hinding-hindi siya maglalakas loob.
Huwag kang walang muwang, halata naman kung bakit niya ginawa yon, napagtanto niya na kailangan niyang gawin ito, alam niya ang dakilang kapangyarihan na mayroon ka at kung gaano ito mapanganib, para sa parehong dahilan ay ipinataw niya ang sumpa sa iyo, dahil hindi niya nais na ang kapangyarihang iyon ay mahayag, dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang lahat ng kanyang nilikha. Oh, pero kahit na ayaw kong maniwala, may katuturan iyon. Pero kahit alam ko ito, hindi ko maiwasang gustuhin na wakasan ang buhay nila. Hoy Kagi, sa tingin ko dapat na tayong maghanap ng ibang solusyon, kahit ang taong pinakamamahal niya sa mundo ay hindi niya kayang baguhin ang kanyang pananaw, ang tanging taong pinahahalagahan niya ay siya, may dapat gawin. Ngayong kasama na natin si Kana, may alam akong paraan para mabawi niya lahat ng alaala niya. Pero ang problema ay si Nin, siya ay bato pa rin. Makikita ito ni Kana at sasabihin sa kanila, kalma lang, alam ko kung paano siya ibalik sa dati, gaya ng minsang nabanggit ng Supreme Deity na si Azuna, kailangan lang niya ng kaunting kadalisayan para mapawalang bisa ang pagiging bato niya. Sa sandaling iyon, ibibigay ni Kana ang ilan sa kanyang purong kapangyarihan kay Nin. At sa sandaling iyon, ang katawan ng isang ito ay sa wakas ay nagsimulang magdepetrify, ngunit ang prosesong ito ay tumagal ng ilang oras dahil walang gaanong kadalisayan ang natanggap niya. At hindi na maibigay ni Kana sa kanya ang higit pa dahil inubos niya ang lahat ng kanyang lakas at kinadena ang Supreme Deity Azuna. Pasensya na Kana, pero kahit mali o totoo ang sinasabi mo, kailangan ko silang patayin. Sila ay isang balakid sa aking daan, kailangan kong patayin sila, wala itong kinalaman sa iyo Kana, pakiusap huwag kang makialam, problema ko ito. Hangal, maghintay ka lang ng ilang minuto at makikita mo na kung ano ang mangyayari, huwag kang masyadong desperado, ang ugali na yan ay nagpapainis sa akin sa hindi malamang dahilan, hindi lang alaala ang nawala sa'yo. Ngunit kinain ka ng kapangyarihan at ginawa kang mas malamig at mas madilim. Manahimik ka Sayan, ikaw lang ang humahadlang sa akin, sa tingin ko ay kahangalan na kayo at ako ay naging magkaibigan, sa totoo lang, sa isang taong kagaya mo, huwag mo akong patawanin. Sayang, mahirap para sa akin na makilala ka ngayon. Sapat na ako sa'yo, papatayin kita, ngayong napatay ko na ang kapatid ko, ang kailangan ko lang gawin ay patayin ka. Dadagdagan ng Demon King ang lahat ng kanyang kapangyarihan at sasalakayin nito ang Saiyan. Sa sandaling iyon, hindi maramdaman ni Goku ang isa sa kanyang mga galaw. At ang Demon King ay tinatamaan ng Saiyan sa lahat ng kanyang mga suntok. Goku, kailangan mong kumapit ng mas matagal, si Nin ay hindi pa ganap na bumabalik sa dati, may ilang minuto pa, mangyaring kumapit hanggat maaari. Sige Kagi, susubukan ko, ngunit sa antas na ito ay papatayin niya ako bago iyon, ang bilis niya, parang ang hangin lang ang tumatama sa akin ng walang tigil. Ilang minuto pa at brutal na binubugbog si Goku. Paulit-ulit siyang ibinabagsak sa lupa. Nin mangyaring bilisan, sa antas na ito ay hindi ito kakayanin ni Goku, please Ren, please tumigil ka na, please huwag mo ituloy, huwag mong hayaang kainin ka ng kasamaang ito. Ngunit sa kabila ng mga salita ng Archangel na si Kana, tila hindi sila pinansin ng Demon King. Kailangan lang naming maghintay ng kaunti pa, ngunit sa sandaling iyon ay may mangyayari, at iyon ay ang petrification ni Nin ay bumabalik at ito ay nagsisimulang mag-petrify muli. Pero anong nangyayari, bakit bumabalik, hindi pwede. Ito ay masyadong maliit na purong kapangyarihan, ako ay naubos at iyon ang dahilan kung bakit ito ay muling naging bato, higit pa riyan ang kailangan, para hindi na maging bato. Ngunit wala akong lakas, imposible, huli na ang lahat, walang silbi ang pagsisikap ni Goku. Kahit na ulitin nila ang proseso, hindi magkakaroon ng sapat na oras, patawad Saiyan. Papatayin niya ang aking ama, walang kaligtasan, talo na kami, ang aming mga pagsisikap ay walang kabuluhan, wala kaming magagawa, mukhang ito na ang katapusan. Pasensya na, wala akong magawa para tulungan ka, kung magaling lang si Nin, sapat na ang isang ritual, sa pagitan ng kanyang anak na babae at ng kanyang minamahal, upang lumikha ng isang pagkakaisa sa pagitan nilang tatlo at sa gayon ay masira ang malaking sumpa, pero ngayon imposible na lahat para sa atin, tiyak na mamamatay tayo.
At sa sandaling iyon, sasabihin ng Demon King sa Saiyan, oras na para mawala ka sa buhay na ito, dumating na ang oras para mamatay ka, pagkatapos kitang patayin, ganun din ang gagawin ko sa kanilang lahat. Gagawin ng Demon King ang kanyang huling pamamaraan, ang pinakamakapangyarihan, bubuuin niya ito at itatapon na niya sa Saiyan. Ngunit sa sandaling iyon naisip ni Goku, hindi ako maaaring mamatay ngayon, hindi ito magtatapos sa ganitong paraan, imposibleng papayag ako. Walang nakakaalam nito, ngunit habang ako ay nasa Divine Multiverse, narinig ko ang tungkol sa kasunduan ng babaeng iyon sa apat na nilalang na iyon. At sa oras na iyon, kinausap ko sila sa aking isipan at nag-alok na paglingkuran sila ng walang hanggan kapalit ng kapangyarihan, ngunit maaari lamang nila akong bigyan ng tinatawag na Divine Eye. Sinabi nila sa akin na ito ay kikilos ng iba sa bawat tao at maaari lamang dalhin ng mga karapat-dapat na nilalang, at ito ay isaaktibo sa oras na malapit nang mangyari ang kamatayan, naniniwala ako na ito na ang sandali. Ang ibang nakakita nito ay napaisip, ano ang nangyari, dahil hindi gumagalaw si Goku ay tinanggap na niya ang kanyang kamatayan, kung gayon, sa tingin ko dapat nating tanggapin lahat. Ilulunsad ng Demon King ang pag-atake kay Goku at makakaapekto ito sa Saiyan. Ngunit sa sandaling iyon, isang malaking liwanag ang sumalakay sa lugar at natanggap nito ang kapangyarihang inilunsad ng Demon King. Anong nangyayari? Ano yung liwanag na yon? Hindi ko makita. Sa sandaling iyon, mare-realize ni Aaron kung ano ang nangyayari at sasabihin, dapat kong isipin, hinding-hindi susuko ang ama ko ng ganoon. Susunod, ang liwanag na nasa lugar ay maglalaho at isang Goku na may nakakatakot na kapangyarihan ay lumitaw, at ang isang ito ay magsasabi, ako ay pagod na sa iyo. Ito ang aking bagong kapangyarihan at gamit ito, tatapusin na kita. Ren.